And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo mga kababayan? One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. At eto na nga mga kababayan, nako, kalat na kalat ngayon sa social media mga kapatid na di umano ang ating mahal na Pangulo si President Bongbong Marcos Jr. ay mayroon daw stage 4 na colon cancer. Nako, alam ko na mga kababayan kung sino ang nasa likod nito. No? Yan po ay walang iba mga kababayan kundi ang ating napakawalang kwentang Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bakit mo naman nasabi, Juan, na si BP Inday ang may kasalanan yan? May ebidensya ka ba? Nako mga kapatid, hindi na po kailangan ng ebidensya. Bakit ka mo? Ang unang dapat natin tignan dyan mga kapatid, sino-sino po ba, no, yung mga nagpapakalat ng disinformation na ito? Hindi ba mga trolls at vloggers ni Sara Duterte? So sinong nag-utos sa kanila para magpakalat ng disinformation na yan? Walang iba kundi ang kanilang puon. Sino? Si Vice President Sara Duterte. Pangalawa mga kapatid, ano ang purpose? No? Bakit sila nagpapakalat ng ganyang disinformation sa social media? Para po i-disinform at maalarma ang taong bayan. Para guluhin ang utak ng sambayan ng Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, nasa batas po kasi na kapag hindi na po physically fit ang nakaupong presidente, obligado po siyang mag-step down. At papalitan siya mga kababayan ng Vice Presidente. At sino ang Vice Presidente? Walang iba mga kapatid kundi si Vice President Sara Duterte. Ganda ng plano, ano? Pangatlo, bakit kaya ginagawa ito ni Sara Duterte? Simple lang mga kababayan. Recently kasi, may lumabas pong balita mga kapatid na ito nga daw si Ombudsman Remulla ay maglalabas ng sabpina para isapubliko itong salin nila Sara Duterte. Para mapigilan yan, kailangan gawin ito ni Sara. No? Kailangan magpakalat si Sara ng disinformation patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nang sa ganon, no, ma-shortcut niya yung kanyang ambisyon na maging presidente. At pag naging presidente siya, mapipigilan na niya itong plano ni Remulla na sabpina, mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, natatakot sila na mabuking, mabisto, no, sa taong bayan na totoo yung mga aligasyon laban sa kanilang yaman. Na kung saan mga kapatid, di umano itong pamilya Duterte na ito ay kumikita ng bilyon-bilyong pera galing sa illegal na negosyo ng mga kaibigan ni former President Duterte. Isa po yan po yung mga posibleng dahilan kung bakit kalat na kalat ngayon sa social media itong disinformation na ito. But unfortunately mga kapatid, para dito sa kampo ni Sara Duterte, inaksyonan na po ito ng ating gobyerno ngayon. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin itong balitang ito galing sa Bilyonaryo News Channel, no? At bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Politika lang ang nakikitang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Sa totoo lang mga kababayan, agree ako doon. Politika po talaga. Kasi yun na nga mga kapatid, ginagawa ito ni Sara Duterte bilang diversionary tactics niya para pigilan ang yung sabpina, no, na ilalabas ng ombudsman para maisapubliko yung kanilang salin. Tuloy. Yun din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Eto mga kapatid, no, hindi na natin kailangang imbisigahan pa kung sino-sino yung mga fake news peddler na yan dahil kitang-kita na po natin mga kababayan kung sino-sino yung mga nagpapakalat nitong disinformation na ito patungkol sa kalusugan ng ating mahal na Pangulo.
Ay nako, hindi talaga natututo itong mga kababayan natin ito. Bakit kamo? Masyado din kasi maluwag mga kababayan yung ating gobyerno pagdating sa mga ganitong klaseng mga tao. Pagdating dito sa mga fake news peddler na ito. Tulad na lang doon mga kapatid, kay sino ba yon? Sir Jack, yung ngungo na mukhang aso. Natatawa talaga ako sa mukha ng hinayubak. Sa totoo lang mga kababayan, nung una naaawa ako sa kanya, no, noong unang beses ko napanood yung kanyang mga content. Kasi, 'di ba, sa kabila ng kanyang kapansanan naghahanap buhay siya ng marangal noon, mga kapatid. Pero ngayon mga kababayan, matapos ko siyang makita na nasa side na siya ng mga Duterte at gumagawa pa talaga ng mga kung ano-anong issue, no, para lang kumita siya sa kanyang social media account, nawala po yung awa ko sa kanya mga kapatid. Alam mo yun, ganyan na nga yung mukha mo, no, halos sinumpa ka na nga ng langit at lupa. Di ba? Ganyan pa yung ginagawa mo ngayon. Aray ko. No? Kaya nawala na yung awa ko, mga kapatid, dyan sa hinayupak na yan. And yun na nga mga kababayan, hindi po kasi, kumbaga, masyadong maluwag yung NBI no? Kasi, kung tutuusin, umamin na siya na yung pinakalat niya is fake news talaga. So, dapat, mga kapatid, kinulong na siya. Kinulong na siya. And, very obvious na, mga kababayan, na dahil sa kanyang pagiging DDS, kaya niya nagawa yung mga bagay na yun. Di ba? Kaya doon pa lang sana mga kapatid, no, sinampulo na agad ng NBI yun at hindi na pamarisan nitong mga iba pang mga kasamahan niyang fake news peddler. Kaya tuloy ngayon mga kababayan, kalat na kalat itong disinformation patungkol sa kalusugan ng mahal na Pangulo dahil wala pa kasi silang nakikita, no, na pinarusahan at nakakulong na ngayon sa piitan. Tignan nyo pag may nasampulan dyan mga kapatid, panigurado, matatakot na yung mga yan, no, na magpakalat ng disinformation. Diba? And ito, tuloy muna natin to mga kapatid bago tayo mapalayo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito, bida na naman dito mga kababayan, itong hukluban na si Jason Sa. Aray ko. Basta usaping fake news mga kapatid, number 1 itong si Jason Sa. Aray ko. Dating broadcaster daw ito mga kababayan at journalist. Aray ko. Pero duda ako sa credential nito mga kapatid. No, hindi porket nag-English itong hukluban na ito ay automatic, no, paniniwalaan na agad natin siya na isa siyang journalist. Aray ko. English is not a sign of intelligence mga kababayan, no. Lingwahe lang po ang salitang English. Kaya huwag kayo masyadong maniniwala, no, kapag nagpakilala ang isang tao na ganito ako, at kaya kong magsalita ng English. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan mga kabatid. Deceiving po 'yan. 'Di ba? Itong si Jason Sa, hindi ako naniniwala mga kababayan na graduate ito ng journalismo, no? Dahil sa kanyang mga ginagawa ngayon, hindi po 'yan gawain ng isang journalist. Aray ko. 'Di ba? Malay natin baka galing lang Quiapo yung kanyang no, yung kanyang credentials. At ito mga kapatid, speaking, no, ng mga fake news peddler, meron tayong isa dito. At ito nga po ay si Madam Eloy Burgis. Ito yung pinakasikat ngayon mga kababayan at allegedly ito daw yung pinag-ugatan nitong fake news na ito patungkol kay President Marcos. Tiningnan ko yung TikTok profile nito mga kabatid. Mukha palang kaplog. Aray ko. Hindi lang mukhang kaplog, parang kaplog pala yata talaga to. Kaya nakarating ng bansang Amerika. Sa mga Ilonggo dyan, no, siguro naiintindihan nyo na kung ano yung ibig sabihin ng kaplog. Aray ko. So ito ngayon mga kababayan, no, ang pinagbibintangan na di umano, ito ang ugat nitong disinformation na ito. Ito pakinggan natin mga kabatid. Pasalamatan kay BBM. Kahit gani isang white flower, wala di pinadala, andoon na naman siya sa Amerika. Dahil sa 11, mag-attend sa United Nations. Tapos, magpagamot siya daw doon. Kuno.
Sabi sang isa ka insider sa Malacanang, merong kanser. Lumang tugtugin na yan. 'Di ba? Para iwas libel, sabi ng isang tawag ito, informante na sa Malacanang daw. Pero kung tatanungin mo sila, sino ba yung informante mo? Wala silang mabanggit na pangalan, mga kapatid. No? Yung mga ganyang mga style, palusot lang yan para iwas libel. Sabi daw, may daw mga kababayan, sabi ng informante nila, may cancer daw si PBBM. Aray ko. Sana, no, madam, no, hiningian mo sana ng authentic na medical report yung informante nagsabi sa'yo. Aray ko. Pero sa tingin ko sa'yo, madam, mango ka mo. Aray ko. Mango ka na klaseng kaplog. Di ba, mga kapatid? Yan yung diskarte nila eh. Sabi daw ng isang informante, ng isang source doon sa Malacanang, may cancer si PBBM. May daw ka eh, may premise ka na daw. So bakit mo pinagkalat? Hindi ka pa nga pala sigurado. Di ba? Hindi ka na lang nakontento sa paghahanap ng buto dyan ng kano sa Amerika. Aray ko. Di ba? Alam niyo mga kapatid, ito yung akala kasi nila mga kababayan, porkit may mga ganyan sila mga premise mga kapatid, hindi na sila makukulong. Di ba? Hindi nila alam na pag hindi nila pinangalanan, no, yung sinasabi nilang source, automatic sila talaga or galing talaga sa kanila yung disinformation na yan. At ito mga kababayan, kaya malakas ang loob nitong kaplog na ito mga kapatid, nitong alpot patutot na ito, Aray ko. dahil wala nga siya sa Pilipinas. No? She was thinking mga kababayan na hindi siya magiging liable sa kahit anong charges dahil wala siya sa Pilipinas. Aray ko. Ang hindi siguro niya alam mga kabatid na pwede pong i-cancel or ipakansela itong kanyang passport para mapauwi siya dito sa Pilipinas. Di ba? Akala niya, no, pwede niyang gamiting depensa yung daw-daw niya. Sabi daw ng isang informante, ng isang source, pag kinansela ang passport mo, pinauwi ka ditong mango ka, tapos in-interrogate ka ng NBI at wala kang maipakitang source mo, automatic, sa'yo ang balik. Aray ko. Ikaw talaga ang makukulong. Baka akala mo, simpleng iskandalo lang itong ginawa mo. Ang hindi mo alam, presidente mismo ng Pilipinas ang sinisiraan nyo at pinaparatangan ng maling impormasyon, ng maling akusasyon. Aray ko. Para lang sa inyong mga political bias. Pero dahil kaplog ka, hindi mo alam yung mga bagay na yan. Aray ko. And ito, hindi makakarating to ng mga kababayan, hindi makakarating ng Amerika ito kung hindi niya ginamit na puhunan yung kanyang budingding. Aray ko. Mukha pa lang nito mga kapatid, kitang-kita na, no, na isa siyang illiterate at walang pinag-aralan. Tingnan nyo na lang ang muka. Aray ko. Budingding lang ang puhunan. Putay lang niya ang puhunan mga kababayan. Nakabingwit lang ng kano, akala mo kung sino na. Aray ko. Di ba la? Ito, pakinggan ba natin mga kababayan? Ang ating presidente, but hindi naman nila napagsabihin because kung terminal cancer na siya, I don't know if, correct me if I'm wrong, kapag terminally ill ang isa ka presidente at hindi na siya capable of doing his job, May pasabi-sabi ka pa, correct me if I'm wrong. Aray ko. Kunwari pa, no? Pertika plastics ang kaplog na. Aray ko. Kaplogid ang diskarte. then the vice president should replace him. Di ba la? Ganon ang sa ating konstitusyon. Di ba la? Amo ginaang gusto niyo mataba? No? Nga mapatalsik si PBBM, no? Sa pamamagitan ng disinformation ninyo. Aray ko. Yan naman kasi talaga ang plano mga kababayan nitong mga to, no?
ipakalat itong disinformation na ito. Siguro ito, hindi talaga halatang illiterate itong mga kabatid. Siguro may nagchuchu sa kanya na, Madam, 'di ba, supporters ka naman ni BP Inday. Baka pwede, Madam, ikaw na ang gumawa nitong nitong script na ito. Total, nandiyan ka naman sa US eh. Aray ko. Hindi ka naman nila pwedeng ipakulong kasi nandiyan ka sa US. Ito, Madam, bibigyan ka namin ng $2,000. I-publish mo lang to sa social media mo. Aray ko. Ito namang kaplog na ito, mga kabatid, naniwala din. Kaya ngayon, siya ang tinuturong ugat nitong disinformation na ito. Ang hindi niya alam, hindi siya kayang protektahan ni Sara Duterte. Hindi siya kayang protektahan ng kampo ng DDS. Aray ko. Hindi niya alam na madali lang siyang i-deny ng kampo ni Sara Duterte. Siyempre, mga kabatid, hindi aamin si Sara na tuta niya to eh. Aray ko. I-deny ni Sara yan. Kapag ito napadeport, mga kababayan, at nakulong dito, walang Sara Duterte or walang kampo ng Duterte ang tutulong sa kanya. Aray ko. Bakit kamo, mga kabatid? Simple lang. Kapag tinulungan siya ni Sara Duterte, halimbawa na-deport siya, kinansela passport niya, na-deport siya dito, pinakulong siya, no? Kapag tinulungan siya ni Sara Duterte na makalaya sa kulungan, ibig sabihin, mga kababayan, si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya. At hindi gagawin yan, no, nila Sara Duterte, mga kabatid. Bakit kamo? Siyempre, mga kababayan, kasiraan yan ng ating walang kwentang vice presidente. Aray ko. Yan yung hindi niya naiintindihan siguro. Hindi porkit na sa US ka na, magfi-feeling matalino ka ng kaplog ka. Aray ko. Di ba na, Madam? Kung alpot ka lang, gid. Hindi ka pwede maging bright. Aray ko. Kaya nga naging alpot ka eh. Kaya nga naging kaplog ka eh. Kasi wala kang tat. Aray ko. Putulin na natin ng konti kasi baka ma-detect tayo ni YouTube. Aray ko. Mapinalize bala. Di ba, mga kabatid? Yun ang akala niya. Walang tulong na ibibigay sa kanya sila Sara Duterte. Sabihin mo, bibigyan ka ng pera, bibigyan ni Sara Duterte ng pera pamilya mo. Tapos magbibigay sila ng abogado sa'yo. Do you think, no? Dahil presidente ang siniraan nyo, do you think kakayanin ng abogado mo yan kung matibay ang ebidensya laban sa'yo? Aray ko. Kailangan mo ng tulong ng malaking politiko para makalabas ka. Pero sa sitwasyon nyo ngayon na kung saan kalaban po ng state itong si Sara Duterte, walang tutulong sa inyo. Aray ko. Baka hindi mo naiintindihan yan, Madam. No? Hindi ka pwedeng tulungan ng kahit sinong mga connection nyo dito ngayon. 'Di ba? Kasi nga, presidente na mismo ang ginagawan nyo ng disinformation. Head of the state na yan. Masyado ka ng mangmang kung hindi mo pa naiintindihan yung mga bagay na yan. Presidente ang binabangga nyo. Presidente yung ginagawa nyo ng disinformation. Okay lang sana no? Kung yung nasa baba ni PBBM yung mga binibira nyo. Diba? Pero yan, leader yan. Ngayon, yung disinformation yung yan, kalat na kalat yan ngayon, no, sa buong mundo. 'Di ba? Malaking bagay, may impact 'yan, no, sa mga leaders ng iba't ibang bansa na nakakausap ng ating presidente. May impact 'yan. Hindi yan biro, hindi yan pwedeng pagdating nyo sa NBI, manghihingi ka lang ng sorry, magpa-public apology ka, hindi pwede yan. Aray ko. Ang nakataya dyan, yung kalagayan ng ating bansa. Pero dahil, yun na nga, wala kayong utak, hindi nyo alam yan. Diyos ko po, tuloy natin to. Rules ng ating what you call this law. So yan ang Law? Aray ko. Okay naman yung law. Pero hindi ba dapat constitution yung tamang term dyan? Aray ko. Diba? Trying hard na kaplog. sabi sa akin na ang Sabi ating sa akin, presidente magpapacheck up siya sa John.
Asa na yung ebidensya na nagsabi sa'yo, madam? Aray ko. Oh. Chismis lang yung sinasabi mo. Kung wala kang ebidensya, wala kang hawak na papeles na magpapatunay. Aray ko. Diba? Dito pa lang may kaso ka na eh. No? Kasi nga, hindi ka pa sure. Wala kang proof. Tapos, pinakalat mo sa social media. Oh, lumalabas ngayon na disinformation ang pinapakalat mo. Lumalabas ngayon na dinidisinform mo ang mamamayang Pilipino gamit ang social media account mo. Aray ko. Baka hindi mo naintindihan yan, madam. Aray ko. Yang ganyang palusot nyo, hindi na pwedeng umubra yan. Kasi sino ba yun? Yung ngungo na si Sir Jack. Aray ko. Ganyan din ang palusot niya. Oh. Iisang political colors lang kayo. Hindi pwede na sasabihin mo kung ano yung sinasabi din noon or ano yung palusot noon ni Sir Jack. Oh. Mas lalo kayo hindi pa niniwalaan yan. Aray ko. Mango. Hopkins Hospital sa Amerika bago siya mag-attend ng, I think he is now in the States, in New York. Bago siya mag-attend sa Nagbanggit pa kayo ng mga tawag nito, establishment dyan sa US. Aray ko. May pabanggit-banggit pa kayo ng anong ospital. Diyos ko po. Aray ko. Oh. Paano pag hindi pumunta si PBBM dyan? Diba? Paano kung hindi pumunta ang mahal na Pangulo dyan para magpa-check up? Eh di wala na. Booking na kayo. Well, booking naman na talaga kayo. Diba? Kasi nga mga kapatid, noong nakaraang kung saan nilabas nila itong disinformation na ito, no? May bisita po ang mahal na Pangulo. Di ko lang nahanap yung video. Pero may bisita po si President BBM na taga Mitsubishi, no? Napanood ko kanina sa live ni Derek Freddy, no? Sigaw ng sigaw sila ng live daw na status ni PBBM. Samantalang nilive pa naman mga kapatid ng RTBM yung naging pagbisita nitong taga Mitsubishi sa palasyo. Doon para doon sa kanilang parang panibagong venture yata yung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? So doon pa lang na-debunk na sila mga kababayan sa mga aligasyon nila. And eto mga kapatid, tandaan nyo si Amy Marcos, isang kilalang pro Duterte. No? Halos magpalit na nga sila ng muka ni Sara Duterte. Sa sobrang kakahimod niya sa puwet sa ng mga Duterte. Aray ko. Pero mga kababayan, simula nung lumabas itong disinformation na ito, narinig nyo ba mga kapatid na sinang-ayunan ito ni Amy Marcos? Oh. Isang anti-Marcos administration na itong si Amy. Pero narinig nyo ba na sinang-ayunan niya ni Amy? Hindi, di ba? Bakit kamo mga kababayan? Kasi itong aligasyon na ito, no, itong fake news na ito na binabato nila ngayon kay President Marcos mga kapatid, contradict ito doon po mga kababayan sa aligasyon ni Digong na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon si PBBM. Gets nyo na? Kaya ang nagtatrabaho nitong pagpapakalat itong disinformation na ito ay puro lamang mga trolls at mga vloggers ni Sara Duterte. Maging si Sara Duterte mga kapatid. No, nakita naman natin kung gaano sila kadikit ni Amy Marcos. Hindi nagbabanggit patungkol sa kalusugan ng mahal na Pangulo. Kasi nga mga kababayan, contradict ito doon sa aligasyon nilang gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon ang mahal na presidente. Oh, stage 4 cancer na pala tapos gumagamit pa ng ganyan? Oh, imposible 'yon. Aray ko. Oh, stage 4 cancer yung inakusa nila sa presidente mga kapatid. Biruin mo kung ano yung may stage 4 cancer, kung ano yung sitwasyon ng katawan ng may stage 4 cancer tapos gagamit pa ng ipinagbabawal na pulburon. Kaya hindi nangingialam, hindi sumasakay sila Amy Marcos dito mga kapatid dahil mga kababayan, contradict kasi ito sa aligasyon nila sa Pangulo.
So dito pa lang mga kapatid, mapapatunayan na natin na disinformation talaga itong pinapakalat nila. Aray ko. Di ba? Ganun lang kasimple ito mga kababayan. Tuloy naman natin. Ang United Nations at magpapacheck up siya ng kanyang sakit. He's very ill. Siguro, baka hindi na sa maabutan, haluin. Di ba? Aray ko. Ang sabi niya mga kapatid, no, baka hindi na daw abutin si PBBM ng piyesta ng mga patay. Aray ko. May banta na sila sa buhay ng presidente. Pinagbabantaan na niya mga kababayan. Aray ko. Diyos ko po. Madam, sandamakmak na kaso yung kakaharapin mo dyan. Akala mo ganon-ganon lang yan, ha? Aray ko. Diba? Baka hindi mo alam, madam. Tinitreaten mo na ang buhay ng ating mahal na Pangulo. Oh, grabing kamangmangan to mga kapatid. Kaplug talaga mag-isip. Ay, nako. Sa tingin ko lang, I don't know. Pero siya ang Buti sabi pa- ko no. Buti pa kayo, alam nyo na may sakit si President Marcos. Aray ko. Pero mismong si PBBM bala, madam, no, hindi niya talaga alam na may stage 4 cancer siya mo. Aray ko. Buti pa kayo, alam nyo na may stage 4 cancer ang presidente. Kami, madam, kasama ang mahal na Pangulo, hindi namin alam. Hindi niya alam na may stage 4 cancer na pala siya. Aray ko. At hindi na pala siya aabutin, no, ng piyesta ng mga patay. Aray ko. Ay, nako. Terminally ill siya, ang ating presidente. Pero sa mga dami naman nga ninakaw nila, makapagamot man sa siguro mga stem cell. Dami ng ninakaw. Aray ko. May ebidensya ka, madam. Alam mo palang maraming ninakaw si PBBM, bakit hindi ka mag-file ng kaso? Aray ko. Puli, di ba la, madam, sa Pilipinas? Nang makita, no, nang makita natin kung gaano ba katotoo yung mga aligasyon nyo. Aray ko. Diyos ko po. Eto, pakinggan natin tong balitan to. Diretso natin. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basehan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging ano natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating po Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary yung mga charges should be filed also po. Noong This time kasi, no, secretary, dapat tutuhanin nyo na talaga yan. No? Wag na kayong tumanggap ng mga public apology na yan. 'Di ba? Wag na kayong tumanggap ng ganyan. Kapag tawag nito, kapag nasa kamay nyo na itong mga fake news peddler na ito, kulong nyo na kaagad. 'Di ba? Kulong nyo na kaagad. Kung mag-aapila sila, o di sa korte magkita. Oh, ganun lang kasimple 'yon. At dapat ilabas nila yung mga sinasabi nilang source. Aray ko. Oh, pag walang source mga kababayan, ibig sabihin walang katotohanan 'yan. 'Di ba? Dapat may ebidensya ka. Oh. 'Yun yung basic 'di ba? Pag inakusahan mo yung isang tao, dapat may konkreto kang ebidensya. Dapat may mga witness ka. Pag walang mailabas, ibig sabihin fake news talaga. Oh, eto, pakinggan natin to. Tungkol na to kay hukluban na si Jason sa. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Sen. Oh, isa ba to mga kababayan? Aray ko. Isa pa to. Oh, mukha pa lang nito mga kapatid. Wala nang gagawin tama eh. Well, ano nga bang aasahan mo sa isang taong rebelde? Aray ko. Tsaka, ito, naniniwala ako, pagdating ng araw, tatraido rin din si Sarah nito eh. Eh kung yung samahan nga nila sa rebelde, mga kapatid, renaidor niya eh. Diba?
malaki din ang tsansa na kapag hindi na umaayon sa kanya, no, itong mga desisyon ni Sara Duterte, babaliktad din to kay Sara Duterte later on, mga kapatid. Nabubulol ako. Aray ko. Babaliktad din ito, no? Kakalabanin din nito, mga kababayan, si Sara Duterte pagdating ng araw. Sigurado ako diyan, mga kapatid. Kung yung kilusan nga nila, yung samahan nila, iniwan niya no? Kinalaban niya Oh. Si Sara Duterte, ganun din gagawin niya, mga kababayan, no? Or ganun din ang gagawin nitong Eric Celis na ito. Alam niyo, mga kapatid, itong mga to, dumidikit lang naman ito ngayon kay Sara Duterte dahil mayroon pa silang nahuhut-hut. Meron pa kasi silang nakukuha. 'Di ba? And syempre, mga kababayan, pinapakinabangan din ni Sara Duterte ito, no? Malaki ang kumbaga, mga kapatid, kinakasangkapan na naman to ni Sara Duterte. Later on, mga kababayan, kung sakali mang makuha na ni Sara Duterte yung mga hinahangad niya sa ating gobyerno, parang mga tae itong iiwan ni Sara. Nawala kay sa akin, mga kapatid. Aray ko. Ganun ang mga Duterte, mga kababayan, pag wala ka ng pakinabang, O tingnan nyo si Madriaga. Anong ginawa ni Sara Duterte kay Madriaga? Matapos siyang tulungan ni Madriaga noong nakaraang kampanya. Saan si Madriaga ngayon? Dinidinay na ni Sara Duterte, mga kapatid. Aray ko. Diba? Ganun lang yan Gamitan lang yan, mga kababayan. Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo Eto na, yung mukhang aso. Aray ko. kay Jack Argota, isa ring social media personality sa Social media personality? Aray ko. Sure kayo dyan, Bilyonaryo News Channel? Hindi nga yan sikat Kailan lang ba nangamoy yung pangalan niyan? Nung binibira na niya sila Vice Ganda. Pero inyo, mga kababayan, kailangan niya munang mamintas, no? Para makakuha siya ng atensyon. Kung sa Bisaya pa to, mga kapatid, or kung sa Cebuano pa, no? Anong naungan ni Jack Aragota, mga kababayan? Pamatas. Pamatas. Kung sa Tagalog, itong mukhang ito ni Jack Aragota, mga kapatid, panabla. Aray ko. Panabla na lang talaga, mga kababayan. Alam nyo, dati talaga, mga kapatid, naaawa ako sa nitong kulukoy na ito. Kasi nga, mga kababayan, sa kabila ng kanyang kapansanan, alam nyo yun, talagang trying hard siya para makasurvive. Doon ako bumilib dito no? Nung mga panahong pang-entertainment lang talaga yung kanyang mga content. Pero noong nag-take side na nga siya dito sa mga Duterte, nawala yung awa ko dito, mga kapatid. Aray ko. Alam mo yun? Ganyan na nga yung mukha mo, ganyan pa ugali mo. Aray ko. Ito yung literal na sinumpa ng langit at lupa. Inay ko po. Ngayon, may pakinabang pa siya sa mga Duterte. Later on, mga kapatid, para din itong basahan na pag wala ng kwenta, itatapon na lang. Aray ko. Hindi malabong mangyari yan. Ngayon, pinapakinabangan pa ito, no, ng Banateros. Akala niya in na siya doon sa Banateros. Aray ko. Hanggang dyan lang yan, mga kababayan. No? Habang may kinang pa siyang kaunti, papakinabangan yan siya. Pero later on, mga kapatid, lalo na pag halimbawa lang, nakikita ni Sara Duterte na nagbabayad na lang sila kahit wala namang tulong sa kanyang tawag dito, sa kanyang grupo, itong si Jack Aragota. Nako. Tatanggalan ni Sara Duterte ito ng mga abogado. Yung mga abogadong kasama nila, provided yan ang grupo ni Duterte, mga kapatid. Kasi nga, napahamak yung tao dahil sa kanila no? Napilitang gumawa ng katarantaduhan itong kabayo na ito dahil dito kila Sara Duterte. Pero later on, mga kababayan, pag wala nang pakinabang ito sa mga Duterte, tatanggalan na ito lahat ng benepisyo, tatanggalan ng sahod, tatanggalan ng abogado. Aray
aray ko, Oh, balik ka sa normal ngayon. Oh. 'Di ba? Ay nako. Pera lang naman ang habol nitong gunggong na ito eh. aray ko, Ay nako. Ganyan na nga yung mukha mo, ganyan pa ugali mo. 'Di ba? Hindi ka man lang gumawa ng tama. Oh, ano ipapakain mo sa pamilya mo? aray ko, Galing sa Galing sa China? 'Di ba? Ay nako. Sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tingnan yung mukha niya, no? Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Di ba? Alam niyo, natutuwa din ako dito ngayon mga kababayan. Dahil kahit paano, sa lahat ng bagay na ginagawa ng ating gobyerno, no, laban dito sa mga nagpapakalat ng disinformation sa nakaupong Pangulo, laging kinukonsider ang salitang due process. Na kung saan mga kabatid, ito po yung nawala noon sa panahon ni Duterte. Kung kaya't ang dami pong mga nadamay, no? Mahigit 30,000 Filipinos po ang nagbuwis ng kanilang buhay. Dahil sa kawalan ng due process. Pero ngayon mga kababayan, tignan nyo naman, no? Kahit kalaban ka ng administrasyon, kahit kalaban ka ng gobyerno, you are entitled mga kapatid sa tinatawag na due process. Na kung saan hindi naman talaga dapat ibigay dito sa mga hintik na to. Pero dahil may respeto po sa konstitusyon ng ating mahal na Pangulo, may respeto po sa batas ng Pilipinas ang ating mahal na Pangulo, may due process tayo na tinatawag. 'Di ba? Yun yung nakakatuwa kay President PBM, no? Kahit ni minsan mga kababayan hindi natin narinig ang mahal na Pangulo na nagbitaw ng kung anong pagbabanta, kung anong mga alam mo yun, pananakot sa ating sa kanyang mga kalaban sa politika. Never natin narinig ang mahal na Pangulo. No? Laging may due process mga kapatid sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ilalim ng administrasyong Marcos. 'Di ba? Tapos gusto ng mga mangmang natin mga kababayan ibalik si Sara Duterte. Oh, pag ibabalik niya si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas or kung ibabalik niyo ang isang Duterte, no, para mamuno sa ating bansa, wag na kayong manghingi ng tulong sa pulis. Wag na kayong lumaban sa kahit anumang mga kaso-kaso dahil kwanto itong mga Duterte mga kabatid, walang kinikilalang batas yan eh. Ang batas mga kababayan para sa mga Duterte nasa kamay nila. No? Sila ang batas. No? Hawak nila ang batas sa kamay. Walang due process. Kaya kapag pinabalik nyo itong mga Duterte sa Malacanang, wag na kayong manghingi ng tulong sa PNP. No? Kapag mayroong nangyayaring mga kung ano-anong mga kwan dyan, mga hindi magandang tawag doon. Halimbawa, may mga nangyayaring krimen dyan sa inyong lugar o di kaya isa sa pamilya nyo, no, nabiktima ng mga vigilante or nabiktima ng mga tawag dito Duterte anong tawag doon? Duterte Death Squad. Wag na kayong magreklamo, wag na kayong maghain ng kaso. 'Di ba? Kasi ayaw nyo ng kwan, 'di ba? Ayaw nyo ng due process. O di panindigan nyo. Ganun lang kasimple 'yon, mga kababayan. Yung Duterte na yan, yung mga Duterte na yan, hindi nila kinikilala ang konstitusyon ng Pilipinas. Si Digong nga, di ba? Nagpaupo ng isang pure blood na Chinese. Binigyan ng appointment, ginawang tawag nito, economic advisor, si Michael Yang. Yung tawag dito, yung palaisdaan ng ating mga kababayan dyan sa may West Philippines, anong ginawa ni Digong? Ibinigay niya sa mga inchik, di ba? Kahit bawal ito sa konstitusyon. Si Duterte nagpapasok ng big time na na kriminal sa Malacanang. Di ba? Diyos ko. Kaya pagdating ng araw, no, na dapuan ng swerte si Sara at halimbawa nakaupo, makabalik sa Malacanang, expect yun na mga kababayan. Wala na pong hustisya sa bansang Pilipinas. No? Wala na pong hustisya.
Yan po mga kapatid, ang sigurado dyan. And I'm sure, kapag nakabalik yan si Sara, panigurado mga kapatid, magiging magulo, no? At magiging madugo itong kanyang administrasyon. Yan ang sigurado dyan mga kababayan. Baka nga mauwi pa tayo sa civil war pag nagkataon. Dahil panigurado mga kapatid, itong mga anti-Duterte talaga, mag-aalsa talaga ito laban sa administrasyon ni Sara. No? Kung akala nitong mga DDS na magiging matino ang takbo ng Pilipinas kapag naupo si Sara, no. Kabaliktaran yan sa iniisip nyo. Dahil panigurado niyan, dadami at dadami ang lalaban sa gobyerno. Oh. Kung sa panahon ni Digong, no, yung Marawi lang yung pinaka malaking gulo, baka pag naupo si Sara, mga kababayan, buong Pilipinas na po talaga ang magkakagulo. Panigurado yan mga kapatid. Marami po ang ayaw sa mga Duterte dahil sa kawalan ng hustisya, no, ng kanilang pamumuno. Oh, tapos ngayon gusto nyo pa ibalik si Sara. Para sa agenda, Andres. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong video na ito. Ay nako. Sana ang NBI, no? Yun lang ang hiling natin sa NBI mga kapatid, na kapag sinabi nyong pananagutin nyo talaga dapat. No? Kapag sinabi nyong ikukulong nyo at pagbabayarin nyo sa kanilang mga ginawang krimen, yung itong mga fake news peddler ito, gawin nyo po talaga. Huwag na po sanang umabot pa sa mga, alam nyo yon, public apology. Wala namang kakwenta-kwenta yan. Kaya nga namimihasa yung mga yan dahil sa ganyang set up Kapag nag-public apology, di ba? Aray ko. Ay nako. Huwag kalimutang i-like ang ating video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood ang ating talakayan ngayon. Hanggang dito na lang.